Maraming salamat, Brother Ricky. Gandang umaga po, mga kapatid. Ngayong umaga, ang tatalakayin po natin hanggang sa ika-4 na linggo ng July ay patungkol sa pag-ibig. No? Yung love, napaka-popular na salita sa bawat isa sa atin. Alam ko, alam natin ang love. Pero, ang pagbibigyan tuon natin, hindi yung definition ng love na natutunan kunyari natin sa social media or sa pelikula or sa mga kanta. Diba? Madaming love song, love movies, yung ganun. Social media, love, na nakatuon lang dun sa feeling. Yung magandang pakiramdam. Pag walang kilig, walang love. Yeah. May kilig ko. Kaya maraming mga tao, love nila. Yung halimbawa, magaling na singer, guwapo, maganda. Daming love. Love. Tutulog silang magmahal o mag-ibig. Pero, bitin ko, hindi ganito yung love na patutungkulan natin ngayong umaga. Minsan din nakita natin, natutunan natin itong love na to dun sa loob ng tahanan natin. Nakita natin yung magulang natin, ano tayo asikasuhin. Kahapon, dinala si Hana sa emergency. Si Sena, nang nalaman yun, kahit hirap yung katawan niya, alam ko, sumama siya. Dito siya, sabi niya, hindi ako kaya, kaya kasama siya doon sa emergency. Natutunan natin sa loob ng family yung love. Paano mag-aruga, mag-aral, magtulungan, magkaroon ng malasakit sa bawat isa. Yun yung love. Pero ulitin ko, hindi ito yung love na patutungkalan natin ngayon. Kasi mas mataas ang taas ng pag-ibig at pag-aaral. Sa kultura natin, di ba, marami sa atin gusto na maayos ng gobyerno. Kaya marami tatakbo. Kasi may gusto tayong paglaban. Yung kalayaan, demokrasya, love of country, loyalty sa country. Natutunan natin yung pagmahal. Pero ulitin ko, hindi itong pagmamahal na ito ang patutungkulan natin. Ang sinasabi ko lang sa maraming bagay at sa maraming beses, alam natin yung salitang pag-ibig, pagmamahal. Pero ngayon, sa buwan ng July, pag-aaralan natin yung pagmamahal ang galing sa Diyos. Sa sarili natin, may kanta, the greatest love of all is learning how to love yourself. Totoo naman yan eh. Pero, hindi ito yung pagmamahal ang pag-aaralan natin. Pabaliktaran. Ang pag-aaralan natin is loving God. At kung ano yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Ang reliyon, tinuruan tayo na pag sumusunod ka, obedient ka, love you. Pero, ulitin ko, pasigit dito yung love na pag-iusapan natin. Sa gobyerno, dapat sumusunod ka sa batas. Ito yung love na natutunan natin. Pero, again, ulitin ko, ang pagmamahal na ito ang hindi natin pag-uusapan. Ang pag-uusapan natin yung totoong pag-ibig, at pag-ibig na galing sa Diyos. Basahin po natin yung 1 John chapter 4, verses 7 to 10. Mga minamahal, pag-ibigan kayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugod niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa iniibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo niya
ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Dakilang Diyos ang aming dalangin ngayong umaga. Ipakita mo sa amin ang iyong pag-ibig. Imulat mo ang aming mga isip sa pag-ibig mo at sa biyaya mo. Malakaran po namin sa aming pang-araw-araw, sa aming pakikipagrelasyon sa mundong aming ginagalawan at aglayan pag-ibig na aming kayo lang po ang nagbibigay. Salamat po. Ito ang panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Ang totoong pag-ibig, ang pinagmulan niya, ang Diyos. At sinabi din sa atin sa talata, kung tayo ay tunay na mananampalataya, dapat ito yung nag-display sa ating buhay, yung pag-ibig. Ito'y patotoo na tayo ay tunay na mananampalataya at ibig. Pero ang pag-ibig na tinutukoy dito, hindi ito yung emosyonal lang na pag-ibig. Kasi ang pag-ibig na binabanggit ko kanina, pwede mong i-define yan sa maraming pagkakataon. Halimbawa, ang isang uri ng pag-ibig yung tinatawag na romantic love. Ito yung sa salitang Griego na eros. Romantic love. Lalaki, nagkagusto sa babae. At sila ay nagpakasal. Ako'y natutuwa sapagkat ngayong buwan nag-celebrate si Father Levi ng Sister Jessup. Sila. Ang 30th year ng kanilang marriage relationship. So nakaraang buwan, si Pastor Norman, Sister Gates, nag-celebrate ng 37, 39, 37. Nagpo-40 years. Kami ni San, next year, magpo-40 years. Ang tawag dito sa ganitong uri ng pag-ibig, it's romantic love. Pero alam niyo ba, ang romantic love hindi perfect. Ang eros o romantic love hindi perfect na love. Hindi perfect love. Biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Si Sen, pagtitiis sa akin, almost 40 years. May kasamang sakripisyo. May kasamang pag-unawa. May kasamang lahat. Para magpatuloy ang ganitong klaseng pag-ibig. Eros kasi, ang ano nito, pansamantala, kadalasan nito na pag-ibig. Yung romantic love, patunayan, alam niyo sa Amerika, ang divorce rate nila, yung first marriage, nasa 41%. Tapos, nagpakasal ulit. Fall in love again. Yung divorce rate nila nasa 60%. Yung second marriage. Nag-divorce ulit. Nagpakasal ulit. Na-in-love ulit. Ang divorce rate nila pataas. Pag nagre-red. Pag nagre-red. Maraming tao ngayon na takot kung pumasok sa community. Kasi alam ni marami, yung pagmamahal na to, eros, hindi ito pang makakal. At nagkatumanda na. Sana totoo. Kahit maputinan. I think pwede natin kay choice. Kahit maputinaw, minsan wala na. Wala na akong buko. Eh magmamahalan pa. Ito yung panalangin natin sa bawat pamilya, bawat asawa. Pero kung hindi ko sasamahan ng agape, ano yung agape? Yan yung pagmamahalan. Yan yung pag-ibig na aming sa Diyos lang, mas Estela ng dati. Hindi yan pwedeng manufacture mo o gawin mo sa iyong sarili. Kasi ang pinakamataas na pwedeng pagtulak sa iyo para magmahal yung emosyon lang. Tayo yung mga emotional creatures. Ginawa tayo ng ganyan ng Diyos. Magkaroon tayo ng emosyon. Kasi dito gagandang mas lalong magiging makulay ang buhay natin. Isipin mo mundong walang nagagalit, hindi din alam magmahal, walang emosyon, hindi maganda yung ganong itsura ng hugis ng mundo. Pero yung eros, yung romantic love, kung hindi mo sasamahan
ng pag-ibig na galing sa Diyos. Agape. Yan ay pansamantala. Kasi ang eros, kalamitan, sila ay self-centered. Marami nga narinig ko sa pelikula o sa interview na hindi na sila masaya. Kaya ayaw na. Pero pag may kasamang agape, through thick and thin, you'll get lost. Ayun. Kaya napaka-importante na hindi na tapos yung love dun sa pamamagitan lang ng eros, kundi na ipokrudalo yung romantic love mo kasama pag-ibig ng aming Diyos lang. Kaya nga mapalad tayo na maging mananampalataya. Sinasabi sa atin ng Biblia kanina sa binasa natin, kapag tayo ay nananampalataya, ang totoong mananampalataya, taglay mo ito, uri ng pag-ibig mo. Dati lang. Tinanggap mo yan, ibigay sa iyo ng Diyos. Yan ang ikaw ay totoo. At yung agape love na yan ay siya magiging kasama mo sa relationship at pagbibigay ng tagumpay sa iyong buhay. Lalo na pagka dumating yung panahon na lahat na mag-asawa ay nakama niya. Walang perfectong relasyon. Dalawang taong perfect pagsamahin mo sa loob ng bahay. Kung walang sakripisyo, galing sa agape love, kung walang malinaw na pag-unawa, kung ang pag-ibig nyo laging may kondisyon, pag may pera tayo, mahal kita. Pag hindi ka na kumikita, sorry ka. Hindi ganun eh. Walang kondisyon. Hirap man, saya man, mayaman man, o okay man, mamahal. Walang kondisyon. Hindi mo pwedeng manufacture sa sarili mo yan eh. Pero pag binibigyan ka ng Lord ng biyaya, grace. The unconditional sa iyong pagmamahal. Diba? Eh, pangalawang uri ng pag-ibig, yung piliya. Yan yung pagmamahal ng mga magkakaibigan sa bawat isa. Marami sa atin may mga kaibigan tayo, minamahal natin. At isa yung kaibigan natin, ay napaka-super close pa sa atin. Pero, ang pagmamahalan ito, kung walang agape love, kulang tayo. Walang pagmamahal na galing sa Diyos. Tandaan natin, ang pagmamahal na galing sa Diyos, hindi mo pwedeng i-produce yan sa sarili mo. Hindi kayang ng emosyon mo o damdamin mo ma-produce yan. Ang salita ng Diyos na nagsasabi sa atin, tanging Diyos lang ang mapagbibigay sa iyo yan. Kung naniwala ka sa Kanya. Kaya nga ang good news, gusto ko lang katukin ang puso nyo pag nananampalataya kayo. Ay ganitong uri kayo ng pagmamahal na dapat ay alam nyo sa iyong buhay. Yung friendship, sabi ko nga pag walang agape love yan, pwedeng maputol yan. Pwedeng mabaliwala. Pwedeng masira. Alam niyo sa Biblia, kung bibigyan mo kayo ng halimbawa, si David, napakagaling siyang advisor. Ang advice niya itong taon to ay parang ayaw na nang galing sa Diyos. Lahat ng sinasabi niya ay sigurado. Close advisor ni David. Ibigan niya. Pero isang araw, nag-iwalay sila. Bakit? Itong kaibigan niya to, ang pangalan niya, si Ahithophel. Siya yung siya yung lolo ni Bathsheba. Kilala niyo si Bathsheba sa Psalms. Sinabi, o sa historical books, sinabi, si Bathsheba yung nakarelasyon ni David. Nagkaroon sila ng eros na wala sa lugar, romantic love. Tapos ngayon, itong si Bathsheba ay nabuntis si David. Nagdulot ng kahindihan sa pamilya ni Ahithophel. At dahil
sa nangyari, kung nag-rebelde yung anak ni David na si Absalom, ang unang kumampi kay Absalom ay si Ahithophel. Naging bitter siya. At tayo kasi may mga damdamin tayo. Sino bang masaya pagka pinalikuran tayo ng kaibigan natin? Kung pinagsilan tayo ng mga pinagkakatiwalaan natin sa buhay, o chinismis tayo, social media tayo nang wala sa lugar. Ang sakit. Ang maramdaman mo yung sakit, nainis ka, nagalit ka, hindi kasalanan niya. Emosyon yan. Pero pag hindi mo iningatan, dadaling ka niya sa kasalanan. Malapit na kasalanan na magbibigay ng pagbaksak sa iyong buhay. Kaya nangyari dito, malungkot na nagka-breakdown sila ng relationship. Umangki si Ahithophel kay Absalom at naging magaling advisor si Ahithophel. Minsan, sa biyaya na lang ng Diyos kay David, kahit nagkamali si David sa kanyang ginawa, pinatawad siya ng Lord, nagsisi siya, nagbago siya. Pinagsisihan niya yung kanyang mga kasalanan. At ngayon, yung the other side naman, hindi natuto magpatawad. At siya'y naging bitter. Kaya, ina-advise niya si Absalom na ngayon down si David, lusubin mo na. Pakain mo na si David. Alam niyo kung sinunod ni Absalom, yung payo ni Ahithophel, sakto matatalo si David. Pero mabuti ang Lord, nagpadala siya ng iba pang advisor kay Absalom na kasama ni David. Ang sabi ng advisor, warrior yan, mas malupit yan. Kaya nung hindi pinakinggan ni Absalom yung advice ni Ahithophel na sakto, alam niyo, nagtampo si Ahithophel Ang Kristiyano, minsan mahilig tayong pagtampo. Ay, ayoko pumunta sa church. Saktan ako dun sa preaching ni pastor. Yung gano'n. Ganun ba yun? Ganun ba? May pag-ibig ka sa puso mo. It's really bad. Really bad. Tanim ka ng sama ng loob dito, sama ng loob doon. Galit sa pastor mo, galit ka kahit kanino. Pero ang nakalimutan mo, ikaw ay may pag-ibig sa puso. At yung pag-ibig na yan na binigay ng Lord, handang magsakripisyo. Handang magkaroon ng displeasure yan. So, nung hindi na pinakinggan ni Absalom yung payo ni Ahithophel, alam niyo ginawa ni Ahithophel, nagpapatay. Hindi na malungkot. Kristiyano ba, lugmok ka sa pakiramdam mo, sa sama ng loob mo. Pero pwede ka naman magpatawad. Naalala natin si Jesus, nung nandito, tinanong siya ng mga alagad, ilang beses ba ako dapat magpatawad? Oh, tama si Stella. 70 times 7. Ibig sabihin niya, magpatawad ka lagi. Nasisipin po kung ang Diyos, walang bilang, tayo may bilang, tinataningan tayo ng Lord, last mo na yan, tapos niyan, hindi ko na ikaw papatawarin. Hindi, ang love ng Diyos sa atin, unconditional. Diba, minsan nahiya na tayo, Lord, nagkasala na naman ako. Pero ang Lord patuloy sa pagpatawad. Loving kindness of God is new every morning. Laging bago. Ang habag at pag-ibig ng Diyos, kada umaga, bago na naman yan para sa atin, mga tao makasalanan. Patuloy tayo minamahal ng Diyos. Yung Elia o yung brotherly love, hindi. Kailangan pa rin ang agape love. Unconditional, sacrificial, para yung friendship magpatuloy. May kasamang agape love. Yung si David kasi, may best friend siya. Isa pang kaibigan niya si Jonathan. Si Jonathan, anak siya ni Haring Saul. At dapat tagapagmana ng kaharian. Pero naging magkaibigan sila. Sinakripisyo ni Jonathan yung kanyang trono pagiging hari para kay David. Nung pinapapatay ni Saul si David, ang tumulong kay David para
takas siya dun sa ganung banda. Si Jonathan mismo. Kaya lang, ang malungkot dun sa istorya, itong si Jonathan, si Saul, same day namatay sila sa gera. Tapos nung namatay sila, may anak si Jonathan, si Mephibosheth, natitawan ng yaya lumpo. Ngayon, nung hari na si David, alam niyo ito yung magandang pagkakaibigan na merong kasamang agape love ng Lord. Hindi niya nakalimutan si Jonathan. Tinanong niya, may natitira pa bang anak o lahi si Jonathan? Kasi mga panahon na yun, pagkalahi mo yung kalaban ikaw, ang hanapin para pakayin. Para wala nang karibal sa trono. Pero si David, di ba? Dahil sa pakikipagkaibigan niya kay Jonathan. Hanapin niyo kung meron. Tapos nakakita nila si Mephibosheth. Tapos, walang pag-asa. Ginawa ni David, kinuha niya yung natira niya sa palasyo. Binigyan niya ng buhay. Dahil yung piniyalaw, may kasama ang kapilag. Kulang ang pag-ibig na tao ang pinanggagalingan. Kulang. Kailangan na kasama yung pag-ibig na tanging Diyos lang ang nagbibigay. Hindi ba? Yung isang klase ng pag-ibig na alam natin yung sa Griego tawag storge. Ano itong pag-ibig na? Ito yung family o yung kadugo. Parang normal sa atin, di ba, na mahal natin kasi kadugo mo. Ha? Di ba? Yung bilang si Stella, Eros, romantic love, philia, brotherly love, kasi ito is storge. This is love within the family. Yung clan, yung kadugo mo. Diba? Kita ka na, pero ikaw sumusuporta sa mga anak ng kapatid mo dahil mas may kaya ka. Diba? Ganito yung klaseng pagmamahal na meron tayo. Pero ganun po man, sinasabi natin kung ganitong pagmamahal sa kapatid, kung walang kasamang agape love, kulang to. Ilang pamilya ngayon ang may hinanakitan. Baka yung isang masakit sa puso mo ngayon, yung kapatid mo, kapamilya mo, katubo mo, na hindi kayo nagkaroon ng unawaan. Diba, ito yung masakit. May mamanahin kayo, gulangan. Diba? Nawala yung mana mo dahil tinapulo kapatid mo. Ang sakit ang sakit. Kaya nga, ito yung klaseng pag-ibig na kulang kung wala agape love. Marami tayong natutunan sa mundo bilang tao, paano magmahal. Pero lahat ng pagmamahal na yan, sa romantic man love yan, brotherly love, o kaibigan man, o kadugo, pamilya man, kulang yan kung walang agape love. At ang Diyos lang ang makapagbibigay. Sa Bible, may magkapatid, hindi pa usong murder yung pumatay ng kapwa. First time recorded sa Bible, yung pagpatay sa kapwa. Alam niyo sinong bida kontra bida doon? Magkapatid. Magkadugo. Diba? Sabi nga nag-worship kasi sila magkapatid. Dalawa sila. Nag-worship sila sa Lord. Si Abel at saka si Cain. Si Abel na nag-worship, tinanggap ng Lord. Si Cain na nag-worship, nireject ng Lord. Eh, sabi sa Biblia, galit na galit. Si Cain, nireject yung worship niya. Natural yung, pag na-reject ka, nagalit. Nagalit ka, natural yung emotion na yun. Kaya nga ang Lord, pinausap niya si Cain, sabi ng Lord kay Cain. Cain, galit na galit ka, yung kasalanan,
umaka po sa buhay mo, dapat ay mapagtagumpayan mo yan. At pinili ni King yung galing kaysa dun sa tanggapin ang pag-ibig ng Diyos at ipamuhay ang pag-ibig ng Diyos. Susunod na mga istorya ang ginawa ni King. Natay niya yung kanyang kapatid. Even storge or blood relationship can be broken, can be temporary. Pinatay niya yung kanyang kapatid. Yung dating galit niya, emosyon kasi yan eh. Hindi pa yung kasalanan. Kasalanan niya pagka dinagdagan mo ng aksyon na mali. Hindi mo pinagtagumpayan yung galit. Bawag, galit ka. Tapos, talagang matagal na panahon ay lumipas 30 years pa. Kainin yung tao na pinagagalitan. Galit ka pa rin. Ayan, medyo kakasala na tayo. Pinahihirapan na natin yung ating sarili niya. At sa maraming pagkakataon, nasisira yung magandang plano ng Diyos sa atin. At hindi natin sinamahan ng agape lang. At sa kapatid, 12 sila. Iniingitan nila si Joseph. Kaya ginawa ng tatay niya ng oath with 7 followers. Gusto nila papatay. Pero may plano ang Diyos kay Joseph. Hindi siya namatay. Pinenta. Kinulong. Hanggang finally nandun sa dungeon. Nakatulong siya kay Paraon. Napalaya siya. At naging Prime Minister ng buong Egypt. Kaya nga sabi ni Paul sa Corinthians, love will never end. Tandaan natin, kapag taglay natin itong pag-ibig na nabubuhay tayo sa mundo, alam natin yung eros, alam natin yung philia, alam natin yung storge. Hindi yan kumpleto. Pero pag may sinamahan tayo ng pag-ibig na nagagaling sa Diyos. Pag-ibig na tanging Diyos lang ang kapagbibigay, ang buhay natin magtatagumpay. Sa magulo at malikot at madumi at minsan hindi natin makunawa ang mundo, dapat alam natin na dahil tayo ay nagtiwala sa Diyos, tayo ay pinagkalooban niya pagkaroon ng ganitong uri ng pag-ibig. At pag bumuhay natin ang pag-ibig na to sa mundong ibabaw na kung saan tayo gumagalaw. Panalo tayo sa dakong huli. Kahit sa umpisa parang lugi tayo. Kahit sa umpisa parang hindi natin maunawaan sa mana ng loob natin. Hindi natin maintindihan. Pero kapag pinamuhay natin ang ganitong uri ng pag-ibig, tatagumpay tayo. Kasi ito yung pag-ibig na tanging ang Diyos lang ang pinanggalingan. Ang dapat nang gawin natin ay tanggapin natin ang ganitong pag-ibig sa ating buhay, ipamuhay natin pagkatapos. At pagka ganyan yung tentahin natin sa buhay, pananaw natin sa buhay, yung prayer natin para sa sarili natin, na maranasan natin yung pinakamainam at pinakamabuti pagpapala ng Diyos na kapangyayari sa atin. Kung tanong, maabot ba natin ang antas ng pag-ibig, ganitong uring pag-ibig ng Diyos? Tayo ay may agape lang? Ang sagot, ano sagot? Yes? Tama. Pag sagot niyo no, tama din kayo. Yes and no. Bakit? No, kasi hindi natin maabot. Yung pag-ibig ng Diyos ay sobrang lawak, sobrang haba, sobrang lalim. Kumbaga, maghahalimbawa ako, kunyari nasa Pacific Ocean ka. Tapos tumakal ka ng isang asang tubig
Sa Pacific Ocean. Hanggang doon lang ang pag-ibig mo. Pero hindi mo masakop yung Pacific Ocean. Sabi ko ito. Kaya sabi din ang salita ng Diyos, oo. Hindi. Paano? Kapag hinayaan natin ang banal na spirito, ang pangunahan tayo sa ating mga hindi sa pamamagitan ng lakas natin, hindi sa pamamagitan ng Santo Espiritu. Kaya nga, hindi man natin abot yung masakop yung buong lawak, lalim, haba, at ano man yung klase ng pag-ibig ng Diyos, pero sa ating maliliit na buhay, pwede natin maranasan sa pang-araw-araw at pamilya. Kaya nga, sabi doon sa John 13:35, si Jesus mismo nagsasalita. Sa pamamagitan nito, makikilala ng lahat na kayo'y aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Yung makikilala talaga ang tunay na Kristiyano. Pag ang buhay mo ay may pag-ibig, sawa mo na yun. Pinasusukla mo. Kapatid ko na yan, ilog. O yung ilog. Kaibigan mo, pero tinaray mo. Sinismis. Sa totoo lang, may marami tayong ganitong karanasan na bawat isa sa atin nararanasan natin yan. Sumasakit yung kalooban natin. Hindi kailangan maging permanente yung sakit. Pagkat mabuting balita, ang Diyos ay pag-ibig. Ang ibig ng Diyos sa atin ay pinagkalooban tayo ng Diyos ng pag-ibig. Kaya may capacity tayo maisagawa yung pag-ibig ng Diyos sa atin kung ginagalawan. Amen. Sa 1 Corinthians chapter 13, verses 1 and 3, makikita natin na lahat ng magagandang bagay na spiritual, maaaring meron tayo. Pinagkalooban ka ng Diyos ng lahat ng spiritual bagay, kaalaman, at ano ko man. Pero sabing gano'n ni Pablo, na unang pag-ibig para ka lang maingay na symbol o pompya. Yung pompya, ang ingay ng tulad yun. Minsan may narinig, nakita nga sa YouTube yung nagjo-joke siya sa likod ng isang tao, nag-pompya siya, nagulat, ingay. Sobrang ingay nun. Nakaka-draw ng attention. Marahil dito sa mundong ibabaw, maraming gumahanga sa iyo. Dahil marami kang gift. Pero sabi ni Pablo, wala kang pag-ibig. Wala yun. Kasi ang patotoo ng pagiging tunay na alagad ng Diyos, yung pag-ibig na nakikita sa buhay. Na hindi ikaw, sa sarili mo, hindi mo kaya yan. Ano pa? Tanging ang Diyos lang ang nagpagbibigay niya sa iyo. Totoong pag-ibig. Ang gagawin mo lang, ang pag-ibig ng Diyos, tanggapin mo at i-release mo sa mundo nito. Ang pagtanggap, madali, pero ang pag-release, minsan, ang daming hamon. Paano mo mamahalin? Sabi nga ng isang ahente sa akin, taga-Caloocan. Paano mo mamahalin yung boss ko? Tinakbo yung komisyon ko. Sa totoo, yung ayang halin. Pwede yung patawarin at pagkatapos ay mabuhay ka na. Isang araw, aniwala ka na ang Diyos na nagkakaloob ng komisyon. Kaya, hindi galing yan kung saan-saan, ang Lord ang mag-bless sa iyo. Gawin mo lang ng tama lahat ng ginagawa. Sabi doon sa Galatians 5:22-23, ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandahang loob, kabutihan, pananampalataya, at pagpipigil sa sarili. Bunga to ng Espiritu. Ibig sabihin, ang dapat ko lang gawin ay tumakat, pasakop sa banal na Espiritu.
Hindi mo kailangan pilitin yung sarili mo. Ito'y fruit, bunga. Pinakita ba kayong puno na nagpupumilit bago para mamunga? Hindi na. Kailangan patabain mo lang yung puno, bigyan mo ng tamang fertilizers, sustansya yung lupa. Isang araw, makita mo yung mangga mo, hipik sa puno. Binabato ng kapitbahay mo dahil ang daming puno. Diba? Kasi ganun din yung pag-ibig na sinasabi sa atin. Ang dapat mong gawin, lumakanayon sa Espiritu ng Diyos at pagbubunga ng iyong buhay. Kaya nga sabi ni Paul sa Colossians 3:14, at higit sa lahat, ang lahat ng mga ito, higit sa lahat, ang lahat ng ito, ay ang pag-ibig na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. Iski naman dito sa simbahan natin, hindi naman tayo magkakadugo. Hindi naman tayo magkakaibigan. Wala naman tayong relasyon romantiko. Diba? Pero magkakaisa tayo. Hindi dahil minanipula ni pastor ang bawat isa sa atin para sumunod sa kanyang kalooban, sa kanyang paggustuhan. Hindi dahil minanipulate tayo. Hindi malaya tayo sa ating pakiramdam. Malaya tayo sa ating damdamin. Malaya tayo sa ating pag-iisip. Pero nagkakaisa tayo at pinagkakaisa natin ay ang pag-ibig na meron ng bawat isa. Amen? Kaya mas enjoy tayo sa fellowship natin. Pupunta tayo, mag-ibig, Angel's Pizza. Sarap yan. Pero mas napapasarap yan dahil alam mo, mas malalim din natin. Kaya we enjoy eating and fellowship together. Importante itong topic ng love. Sabi ko nga, sa maikling aklat na sinulat ni John, 5 chapters lang yun. Maliliit na mga talata sa 5 chapters. Pero 50 times binanggit niya yung tungkol sa pag-ibig. Kasi maaaring popular sa atin yung pag-ibig, gamay tayo sa pag-ibig, sanay tayo sa pag-ibig. Pero kung yung pag-ibig na yan, natutunan lang natin sa mundo, social media, natutunan natin sa family, natutunan natin sa pagmamahal sa bayan, pag-ibig na yan, natutunan natin sa mga kaibigan natin, etc. At walang kasama sa akin lang, walang kasama. Amen po ba? At yung Biblia na binasa natin kanina, yung talata na binasa natin kanina, ay malinaw na nagsasabi na ang sino mang umiibig ay pinanganak ng Diyos at nakikilala ng Diyos. Kaya nawaparkada sa ating puso na ang isang Kristiyano, sabihin mong ito ay mananampalataya, dapat nakahanda kang magtahan, atakan ang buhay mo ng pag-ibig. Hindi dahil pinuwersa mo mangyari ito sa buhay mo. Hindi. Hindi yan yung pag-ibig na binigay sa iyo ng Diyos. Ilanggap mo. At yung pag-ibig na yun, papakawalan mo sa mundo. Sa mundo pinagkalaban. Ang maganda lang dun sa assignment namin ngayon, Pastor, buong July, ako yung magtuturo ng tungkol sa love. Kaya nakita ko ang haba pa nitong outline ko at meron pa tayong communion service. Kaya pwede kong putulin ngayon. So, next Sunday, balik tayo para tuloy natin yung pag-aaral natin. Okay po ba dyan? Manalangin tayo. Dakilang Diyos, ang aming kaus-pusong pasasalamat, pinagkalooban mo kami ng pag-ibig. Totoong pag-ibig, totoong pagmamahal. Hindi galing sa aming mga sarili, kundi galing mismo sa iyo. Kaya nga po, patuloy mong buksan ang aming mga isipan upang kilalanin namin na bawat isa sa amin na nananampalataya sa iyo ay tumanggap ng ganitong pag-ibig. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal mo sa bawat isa. Tuloy mong pagtalain kami, maging sa lahat po ng aming isip at lalaway dito sa mundong ibabaw. Dalangin po namin kalakip ng pagmamahal na natutunan namin sa mundong ibabaw ay yung
mamahal ang gagaling sa totohanan. Agape love. Sa pangalan ni Jesus. Amen.